Sa mga kalye ng bayan ng Lipa, Batangas, isang maliit ngunit masiglang lungsod na kilala sa malalawak na taniman ng niyog at matamis na bukopi, nakatira si Althea, 23 taong gulang na tila mahinang babae. May kulot na buhok na palaging tumatakas mula sa kanyang buwan at mga kuko na kalimitang kalmot ng nerbiyos. Bagong graduate siya ng kursong Business Administration mula sa isang unibersidad sa Maynila. Ang kanyang diploma ay halatang bagong printa pa, at dala-dala ang mga utang na kailangang bayaran. Para sa kanyang ina, ang pagtatrabaho sa bangko ay isang pangarap, ligtas na hanap buhay na may benepisyo at oportunidad sa pag-akyat ng karera. Pero si Althea, hangad lang niyang makaligtas sa unang buwan nang hindi umiyak sa banyo. Martes ang araw na iyon at bumabagsak ang ulan na parang galit sa aspalto ng kalsada. Nasa counter number 3 si Althea, may nakasabit na na medyo baluktot at pusong kumakabog. 12 araw na siyang junior teller sa isang lokal na sangay ng isang kilalang bangko sa Lipa. Kabisado na niya ang mga codes ng serbisyo, pero madalas siyang nagkakamali sa pangalan ng branch manager. Habang abala siya, biglang pumasok ang isang lalaki sa bangko. Pumasok siya sa pinto na gawa sa makapal na kahoy, parang may sariling aura. Nakasuot ng itim na barong Tagalog na halos kumikinang sa ilaw ng fluorescent, at may sapatos na maingat na nilinis, tila galing sa isang mamahaling tindahan sa Makati. Sa kanyang pulso, nakasuot siya ng relo na parang kayang bumili ng maliit na bahay sa Batangas. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, mga kulay abo na parang ulap bago bumuhos ang malakas na ulan, ngunit may apoy sa loob. Si Mang Otis de la Cruz, isang negosyante na kilala sa mga pahayagan at telebisyon bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa industriya ng logistics sa Southern Luzon. Hindi siya pumila, hindi nagpaalam, dumiretso siya sa counter ni Althea. Dala ang presensya ng isang bagyong tahimik na gumugulo sa hangin. Ipinahiga niya ang tseke sa ibabaw ng counter, may tunog na matatag. Hindi ito pwedeng i-encash, mahina ngunit matatag na boses ang nagsabi, walang palusot. Kinabahan si Althea. Hinawakan niya ang tseke, 869,000 ang halaga, at inilabas lamang kahapon. Ang dahilan ng pagtanggi? Kulang ang pondo, ang account ay nakahold dahil sa posibleng pandaraya, Protocol 774B, paliwanag ng sistema. Huminga siya ng malalim, naalala ang sinasabi ng kanyang ina, kapag natatakot ka, magsalita ng mabagal. Parang alam mo kung ano ang ginagawa mo kapag mabagal ang pagsasalita. Sir Otis, panimula ni Althea, tumingin sa mga mata nito, naiintindihan ko po ang inyong pagkadismaya. Pero otomatikong na-block ang account dahil sa hindi pangkaraniwang galaw ng pera. Hindi ito desisyon ng tao, kundi ng sistema. Napikit si Mang Otis, nagkunwaring seryoso habang nakatawid ang braso niya, ang barong ay bahagyang humigpit sa kanyang malapad na balikat. Sinasabi mo ba na isang makina lang ang nag-block ng 869,000 ng isang AE client? Opo, sir. Kahit si fee client kayo, pareho lang ang proseso ng seguridad, sagot ni Althea. Pinipilit na panatilihin ang kumpiyansa, tahimik silang nagkatitigan. Nang umiti si Mang Otis, hindi ito pangkaraniwan, tila pagtuklas ng sikreto sa harap ng isang baguhan. Anong pangalan mo? Althea Reyes, sir, Althea Reyes. Inuulit niya na parang sinusubukan ang lasa ng pangalan sa kanyang dila. Bago ka dito, 12 araw lang. At nangahas kang magsalita ng ganito sa akin, totoo po lang, sir. Hindi kailangan ng tapang ang katotohanan, kailangan lang nito ay kalinawan, natawa siya ng bahagya, parang may tinatagong lihim. Sa kabila ng mga nanginginig na kamay ni Althea, nanatili siyang matatag, at ginawa ang sinasabi ng kanyang supervisor. Huwag hayaang umalis ang customer na pakiramdam ay hindi naayos ang problema. Humarap siya sa computer at sinimulang mag-type. Tiningnan ang account na nag-issue ng tseke. Totoo, may flag ang sistema dahil sa malaking cash deposit na agad sinundan ng tseke. Pero ang nag-issue ay isang kilalang supplier ng kumpanya ni Mang Otis. Sir Otis, malalaman niyo po. I-release ko na po ang tseke manually. Kailangan ko lang po ang digital signature niyo bilang guarantor. Ani Althea, hindi inilalayo ang tingin sa screen, nagtaas ng kilay si Mang Otis, ngunit walang sinabi, iniabot ang kamay at nilagdaan ang tablet ng may elegansya. Okay na po. Sir, bati ni Althea, inaabot ang check at resibo. Sa loob ng 2 oras, available na po ang pera. Pasensya na po sa abala, mula sa drawer, kinuha niya ang kanyang business card, maliit na papel na may pangalan niyang Althea Reyes,
corporate credit specialist, at iniabot ito kay Mang Otis. Kung may kailangan po kayo o kung maulit man ito, pwede po ninyo akong kontakin ng direkta, dagdag niya. Tiningnan ito ni Mang Otis ng may kakaibang interes, iniikot sa mga daliri, tapos inilagay sa loob ng kanyang barong. Salamat, mahinang sabi niya bago umalis. Sa isip ni Althea, sigurado akong napunta iyan sa basurahan ng sasakyan niya, kasama ng mga resibo at tiket ng parking. Ngunit, kinabukasan, 10:30 ng umaga, tumunog ang kanyang extension. Althea Reyes po, sagot niya, pinipilit ang propesyonal na ngiti, tahimik sa kabilang linya, tapos isang malalim na boses ang bumulong, sabi mo, credit line specialist ka. Tumibok ang puso niya nang parang may nag-hack sa wifi ng puso niya. Opo, Sir Otis, kailangan ko ng malaking financing, midterm, with real collateral. Gusto kong ikumpara ang interest rates, grace period, at posibilidad ng prepayment ng walang penalty. Kaya mo bang gawin ang analysis? Kayang-kaya po, sir. Kailangan ko lang po ng detalye. Punta kayo dito bukas ng 2:00 ng hapon. Ipapa-email ko ang address. Pupunta ako, maikli ang sagot, nakatayo si Althea na may hawak na telepono, puso'y kumakalabo. Tumakbo siya sa banyo, nilabhan ang mukha, tiningnan ang sarili sa salamin. Hinga, Althea, trabaho lang ito, ngunit sa likod ng kanyang puso, may ibang kwento na nagsisimula. Kinabukasan, maaga pa lang, nagising si Althea na may kakaibang excitement. Sa kanyang aparador, hinanap niya ang bagay na magpapakita ng tamang balanse ng profesionalismo at kaakit-akit na alindog, hindi sobrang formal para hindi mukhang robot, pero hindi rin masyadong bata para seryosohin. Napili niya ang isang pulang blouse na bahagyang naglalambing sa katawan, may malumanay na v-neck, at isang itim na pencil skirt na humahalina sa mga mata ng hindi nagiging bastos. Sa paa, isang pares ng itim na stilettos na hindi masyadong matangkad, sapat lang para magbigay ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Sa tenga, isang pares ng simpleng pearl earrings, at sa liig, isang manipis na tanikala na kumikislap sa bawat ilaw. Ang mga kulot niyang buhok ay niyakap ng bahagya, nagpapakita ng natural na ganda na walang pilitan. Umalis siya ng bahay na may ngiting maihalong kaba. Nagsipilyo siya muli sa loob ng taxi papuntang opisina ni Mang Otis sa Lipa. Hindi siya nakapaniwala na siya ngayon ay papasok sa isang higanting gusali na gawa sa salamin at bakal, na tila isang kastilyong moderno na nakatayo sa gitna ng bayan. Pagdating sa lobby, sinalubong siya ng isang receptionist na may ngiting nakakabighani. Good afternoon po, nakipag-appointment po ba kayo kay Mang Otis de la Cruz? Opo, ako po si Althea Reyes, sagot niya, pilit pinipigil ang tibok ng puso. Pakiabang lang po kayo sa lounge. Sasamahan kayo agad. 5 minuto ang lumipas, at dinala siya sa isang silid na may pintuang mabigat na kahoy, may plaka ng pangalan ni Mang Otis de la Cruz, si. Binuksan niya ang pinto at nakita si Mang Otis na nakatayo, nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod habang nakasuot ng navy blue na barong at puting kamiseta, walang kurbata, na nagpapakita ng maluwag na estilo pero may diskarte, Althea. Bati niya, bumaling at ngumiti. Salamat sa pagpunta, walang anuman po, sir, sagot niya. Pilit na pinipigil ang kilabot, umupo sila sa isang malaking mesa ng pagpupulong, puno ng mga dokumento at graph. Si Mang Otis ay mapanuring tagapakinig, nagtatanong ng mga eksaktong detalye, at minsan ay pumapasang ayon na may kasamang ngiti na parabang nagbibigay ng papuri. Sa isang sandali, habang sabay nilang hinahawakan ang isang papel, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Hindi siya umatras, at siya rin ay nanatiling nakadikit. Isang mahaba at siksik na sandali na parang oras ay tumigil. Naramdaman ni Althea ang init ng kanyang mga daliri na halos magdugtong sa mga kamay ni Mang Otis. Magaling ka talaga rito, sabi ni Mang Otis, dahan-dahang hinihila ang kanyang kamay pabalik sa sarili. Alam mo ba kung bakit? Dahil pinag-aralan ko ng mabuti, sir, sagot niya, walang takot na nakatingin sa mga mata niya. Hindi lahat ng tao ay may ganitong sipag at tiyaga, sambit niya, may ngiti na maihalo ng paghanga. Alam mo, Le. Panimula niya, na tila tinatawag siya sa isang paboritong palayaw. Bukod sa trabaho, gusto kitang samahan sa isang dinner bukas. May mga detalye pa akong kailangang pag-usapan, at magiging maganda ang presensya mo. Hindi agad nakasagot si Althea. Nagkunwaring inaayos ang mga papeles, pero sa loob, kumakalog ang puso niya na parang isang tambol sa pista. Ang hapunan ay itinakda. Sa gabi ng kanilang pagkikita, dumating si Althea na may 5 minutong pagka-late, isang taktika upang ipakita na siya ay may kontrol sa oras.
Suot niya ang isang pulang damit na medyo nakasuot sa baywang. May disenyong V-neck na hindi sobra pero kaakit-akit. Ang tela ay kumikislap ng bahagya kapag dumadaan ang ilaw. Ang kanyang mga sapatos ay may katamtamang takong upang hindi siya matapilok sa dami ng emosyon. Ang kanyang mga kulot ay nakabukas at dumadaloy ng malumanay, parang maihangin na dumaan sa mga hibla nito ng sadyang tumulong. Si Mang Otis ay nakaupo na sa isang sulok malapit sa bintana na may tanawing nakamamangha sa ilaw ng lungsod. May isang baso ng alak sa harap niya, at ang kanyang ngiti ay tila naghihintay pa bago pa man makita ang mga mata ni Althea. "Le," tawag niya habang inaabot ang kamay upang hilahin ang upuan niya. "Ang ganda mo," ngumiti si Althea, bagamat nanginginig ang mga kamay niya, hindi ito dahil sa takot kundi sa pag-asa. Ang usapan ay dumaloy ng natural, mga kwento tungkol sa negosyo, mga paglalakbay, at mga pagkakamaling natutunan bago maging matagumpay. Ibinahagi ni Althea ang kwento ng kanyang ina, ng kanyang simpleng buhay sa lipa, at ang kaba sa kanyang unang trabaho bilang teller, habang lumilipas ang gabi, na puno ng tawa, mahahabang tingin, at mga sandaling puno ng kahulugan ang kanilang pag-uusap. Palihim niyang kinukuha ang mga ngiti ni Mang Otis at itinatago ito na parang isang bihirang alaala. "Bakit ka nga pala pumunta, Le? Bakit mo ako tinawag? Paano kung ako ang mag-anyaya sa iyo? Hindi bilang kliyente o CE, kundi bilang si Otis, ang lalaking gusto ang tahimik mong tawa kapag pinag-uusapan ang mga numero. Ang lalaking gustong malaman ang paborito mong pelikula. Ang musikang nagpapasayaw sa'yo kahit mag-isa ka lang sa kusina. Ang kulay na nagpaparamdam sa'yo na buhay ka." Nilingon niya si Mang Otis. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas na sigurado siyang naririnig iyon ng tao. Sa kabilang dulo ng mesa, "Pupunta ako," sagot niya na halos bulong. Hindi iyon ngiting pangpanalo o pangsasakim, kundi isang ngiti ng pag-asa at pagiging totoo. Pagkatapos ng hapunan, nilakad nila patungo sa isang mas pribadong lugar. Nakaharap si Althea kay Mang Otis, ang mga mukha nila ay halos nagdikit. Dahan-dahang niyakap ni Althea ang kwelyo ng kanyang barong bilang suporta. At sa kanya siya hinalikan, matimtim ang halik, na parang pangakong hindi mawawala. Ang kamay ni Mang Otis ay umakyat sa kanyang batok, mahigpit na niyakap ang mga kulot na buhok. Hindi nagmamadali ang halik, puno ng pag-aalay, habang ang mundo ay tila huminto para bigyang daan ang sandaling iyon, nang maghiwalay sila. Tumingin si Mang Otis at bumulong, "Mas maganda ito kaysa sa kahit anong negosasyong na-close ko," ngumiti si Althea. Sino ang mag-aakala na magsisimula ang lahat sa isang rejected na tseke, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Hindi siya pinakawalan ni Mang Otis. "Tara, lakad tayo," bulong niya, may halong pakiusap, "lakad lang." Tanong ni Althea, halos hindi makapaniwala. "Tayo lang, walang driver, walang schedule, walang protocol," sumang-ayon siya. Sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip ang mga posibleng problema o epekto. Iniisip lang niya si Mang Otis, at ang paraan ng kanyang tingin na parabang siya ang tanging totoo sa buong mundo. Habang naglalakad sa tabing ilog ng lipa, ang ilog ay kumikislap sa liwanag ng buwan at mga ilaw ng lungsod, na parabang puno ng mga nahulog na bituin. Kwento ni Mang Otis ang kanyang mga unang solo na biyahe, mga pagkakamaling muntik nang umabot sa pagkalugi ang kumpanya, at ang gabing naranasan niyang malungkot sa taas ng tagumpay. Pinipisil ni Althea paminsan-minsan ang kanyang kamay bilang patunay na naroroon siya. "Althea, pinapadama mo sa akin na ako'y mahina," sabi niya, huminto sa isang tanawing walang tao, kundi sila at ang hangin. "Hina ay hindi masama," sagot ni Althea, nilalapat ang ulo sa kanyang balikat. "Ibig sabihin nito, buhay ka pa." Yumakap si Mang Otis ng maingat, takot na masira ang isang bagay na mahalaga. Nang medyo madilim na, nagdesisyon silang umuwi. Tinanggap ni Althea ang alok na samahan siya sa kanyang kondo, isang lugar na simple ngunit eleganteng nakatayo sa ika-27 palapag, may elevator na pribado at pintuang walang pangalan. Ang kondo ay sumasalamin sa personalidad ni Mang Otis, sophisticated pero hindi nagmamagaling. May grand piano sa tabi ng bintana, amoy ng kahoy at kape sa hangin, at isang tanawin ng buong lipa na tila nakasandal sa kanilang mga paanan. "Gusto mo ba ng tsaa o alak?" Tanong ni Mang Otis habang tinatanggal ang kanyang barong ng dahan-dahan. "Kasama ka mo lang, sapat na," sagot ni Althea nang hindi na pag-isipang sinabi. Tumigil siya, tumalikod, at pinanood si Althea na parang siya lang ang maihawak ng susi sa universo. "Seryoso ka ba?" "Hindi pa ako kailanman naging ganoon kaseryoso sa kahit ano sa buhay ko," sagot ni Althea.
dahan-dahan siyang nilapitan ni Mang Otis. Huminto ilang sentimetro ang pagitan ng kanilang mga mukha. Isa kang bagay na hindi ko inakalang hahanapin ko, bulong niya. Hindi kailangan ni Althea ng salita. Hinila niya ang mukha ni Mang Otis at hinalikan siya ng puno ng damdamin. Mas malaya ngayon, parang may oras pa sila para maramdaman ang bawat sandali. Bawat galaw ay isang tanong, bawat ngiti ay sagot. Walang pilitan, walang sobra, tanging damdamin at koneksyon lang. Ang mga mata nila ay nagtagpo, tila gustong itala ang bawat detalye, may paggalang at katapatan. Nanatili silang nakatingin sa isa't isa hanggang sa sinabi ni Mang Otis. Manatili ka rito, ngayon, bukas, at pagkatapos pa. Hindi sumagot si Althea. Ngumiti lang ng mailalim, ang pinakaseryosong ngiti ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng mga salita, may misteryo na nagpapasikip ng dibdib nila pareho. Ano ba talaga ang tunay na dahilan ng biglaang pagdating ni Mang Otis sa kanilang maliit na sangay? At ano ang hindi niya sinasabi tungkol sa tseke na iyon, hanggang dito na muna. Alas 7 na ng gabi nang lumabas si Althea mula sa kondo ni Mang Otis. Ang lamig ng hangin sa lipa ay kakaiba, hindi tulad ng karaniwang malamig ng gabi, kundi maihalong init ng mga alaala ng gabing iyon. Sa kanyang pulang blouse at itim na skirt, ang kanyang mga paa ay marahan ang mga hakbang sa makipot na daan palayo sa gusali. Hindi niya maiwasang balik-balikan ang mga sandaling nagdaan, ang mga tingin, ang mga halik, ang mga salita na tila may nakatagong kahulugan. Ngunit isang bagay ang hindi niya mapigilan. Ang isang kakaibang pakiramdam na parang may nakatagong lihim si Mang Otis, isang bagay na hindi pa niya nahahayag. Habang tinatahak niya ang daan pa uwi, napansin niya ang isang maliit na papel na nakadikit sa kanyang bag. Kinuha niya ito at nakita ang isang kakaibang simbolo, parang isang lumang selyo na may tatak ng isang ahensya na hindi niya kilala. Anong ibig sabihin ito? Bulong ni Althea sa sarili, habang pinagmamasdan ang misteryosong marka. Sa bahay, hindi niya maitago ang kanyang pagkausisa. Nilagay niya ang papel sa ibabaw ng mesa, habang ang kanyang mga iniisip ay naglalakbay sa mga posibilidad. Sino ba talaga si Mang Otis? Bakit siya pinili na maging bahagi ng isang bagay na tila mas malaki kaysa sa simpleng transaksyon sa bangko? Habang pinipilit niyang matulog, ang mga tanong ay bumabalik-balik sa utak niya. Sa bawat paghinga, nararamdaman niya ang bigat ng hindi pa nabubuksang pinto ng misteryo. At doon, sa dilim ng gabi, ang telepono niya ay biglang tumunog, isang tawag mula sa isang numero na hindi niya kilala, Althea Reyes. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at may halong pagbabantay. Sino po ito? Sagot niya na maihalong kaba at tapang, mag-ingat ka. Hindi lahat ay tulad ni Mang Otis na ipinakita sa'yo. May mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti. Bago pa man siya makapagsalita, naputol ang linya, si Althea ay naiwan sa dilim. May puso na kumakabog at isipan na puno ng mga tanong. Ano ang susunod na hakbang? At ano ba talaga ang tunay na kwento ni Mang Otis de la Cruz? Sa umaga, nagising si Althea na parang ginising ng isang bagyong hindi pa dumarating. Ang mga mata niya ay mabigat, ngunit ang isip ay gising na gising, puno ng tanong at pangamba. Hindi niya maiwasang balikan ang tawag ng gabi, ang boses na nagbabala, ang misteryosong numero, at ang kakaibang selyo na natagpuan sa kanyang bag habang naglalakad papuntang trabaho. Hawak niya ang maliit na papel na may tatak na iyon, na tila ba may buhay na sariling kwento. Sa bawat hakbang, iniisip niya kung ano ang mga lihim na tinatago ni Mang Otis, at kung paano siya naipapasok sa isang laro na hindi niya alam ang mga panuntunan. Pagdating sa bangko, naglakad siya diretso sa counter. Dala ang kanyang propesyonal na ngiti na maskara sa loob. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang puso niya ay kumakabog. Ang mga palad ay pawisan. Habang inaayos ang mga papeles, biglang pumasok si Mang Otis sa sangay. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang bagabag, pero nakangiti pa rin siya nang makita si Althea. Althea, bati niya ng malumanay, may mga bagay akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Hindi lahat ay kung paano nakikita mo sa una, napatingin si Althea. Ang mga tanong ay lumilipad sa kanyang isipan. Ano po iyon, sir? Ngumiti si Mang Otis nang maihalo ng lungkot at lihim. May mga tao na nais tayong ilayo sa totoo. At may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o negosyo. Sinimulan niyang ilahad ang kwento ng isang lumang alitan sa pamilya, ang mga lihim ng negosyo, at ang mga panganib na dala ng kapangyarihan. Hindi niya sinabi lahat, ngunit sapat na upang matakot si Althea, at maengganyo rin, Althea. Kailangan kita bilang kasama, hindi lang sa trabaho, kundi sa laban na ito. Kaya mo ba? Tumango si Althea, kahit na ang puso niya ay nasa alanganin.
Alam niyang ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Habang nag-uusap sila, may isang lalaking nakamasid mula sa malayo, nakasuot ng itim na jacket at may salamin sa mata. Hindi siya napansin, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng intensyon. Sa likod ng mga pintuan ng bangko, nagsisimula na ang isang bagong yugto, isang laro ng tiwala, panganib, at lihim na magpapabago sa buhay ni Althea ng tuluyan. At sa huling eksena, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Althea. Huwag kang magtiwala ng lubusan. May mga pusong nagtatago ng dilim, ang susunod na kabanata ay maglalantad ng mga tunay na mukha at ng mga desisyong haharapin ni Althea na maaaring magbukas ng pintuan sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Makasaysayang umaga sa bayan ng San Pedro, Laguna nang muling pumasok si Althea sa sangay ng bangko. Ang kanyang mga mata ay may dalang bagabag, ngunit pilit niyang ipinakita ang kanyang propesyonal na ngiti na tila kalasag sa mga alon ng takot at pagdududa sa loob niya. Ang pulang blouse at itim na palda na suot niya ay nagpapahiwatig ng kanyang kumpiyansa, ngunit sa likod nito'y isang puso na hindi matigil ang pagdududa. Habang nag-aasikaso siya sa mga papeles, biglang pumasok si Mang Otis de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay may malalim na lungkot na hindi kayang itago ng kanyang pilit na ngiti. Lumapit siya kay Althea at mahinang bumulong, Althea, may mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo, mga lihim na hindi ko pa naipapaliwanag. Napatingin si Althea. Ang mga tanong ay nagliliparan sa kanyang isipan. Ano po iyon, sir? Sa gabay ng kanyang malumanay na boses, ikinuwento ni Mang Otis ang mga lumang alitan sa kanyang pamilya, ang mga panganib na dala ng kayamanan at kapangyarihan, at ang mga taong nais silang ilayo sa mga totoong nangyayari sa likod ng mga pinto ng negosyo. Hindi niya isinapubliko lahat, ngunit sapat na upang pasiglahin ang kalooban ni Althea at pukawin ang kanyang tapang. Althea, sambit niya, kailangan kita hindi lang bilang kasama sa trabaho, kundi bilang kakampi sa laban na ito. Kaya mo ba? Tumango si Althea, bagaman ang puso niya ay naguguluhan. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Habang nag-uusap sila, isang lalaki ang nakamasid sa malayo, nakasuot ng itim na jacket at may salamin sa mata. Hindi siya napansin, ngunit ang kanyang mga matang matalim ay puno ng kakaibang intensyon. Sa likod ng mga pintuan ng bangko, nagsimula ang isang bagong yugto, isang laro ng tiwala, panganib, at mga lihim na magpapabago sa buhay ni Althea ng tuluyan. Sa huling sandali, natanggap ni Althea ang isang text message, huwag kang magtiwala ng lubusan. May mga pusong nagtatago ng dilim, ano kaya ang susunod na hakbang ni Althea? At sino ba talaga ang lalaking nakamasid sa malayo? Ang mga sagot ay magbubukas ng pinto sa isang masalimuot na mundo ng intriga at panganib na hindi niya inakalang haharapin.